Eto, tingnan po natin. Oo, yan. Saglit. Oy, saglit. I-mute ko lang kasi baka ma-copyright tayo eh. Pero ito si Bongbong, pansinin nyo, nandiyan dyan si Trump. Okay? So, tanong ko sa iyo, Bongbong, baka, alam mo, medyo maano tayo, baka AI eh. Kasi ang daming lumalabas na AI. Style po yan ng administrasyon. O kung hindi man si Bongbong mismo, yung mga arkilado niyang trolls, naglalagay sila ng video para kagatin ng DDS tapos pagbibintangan na fake news. AI ba to, Bongbong Marcos? Ako'y nagtatanong, ha? Maliwanag yan. Pero kung hindi to AI, nakakahiya ka, animal. Animal, ano, mabait na animal. Yun. Baka magalit. Sige. Tingnan mo kung paano ka inisnab. Tingnan nyo si Trump. Lahat binati, inintuan. Si Bongbong nandoon para may LQ sila. Wala ka talagang bilang, Bongbong Marcos. Si Trump hindi pinansin yung animal na mabait. Yung buhaya. Baka daw siya matusok. Pero alam nyo, ang sabi dito, yung ginawa nitong si Bongbong Marcos, nagpasikat. Binanatan niya yung China, knowing na andun si Trump. Pangalawang beses niya na to sinabi, di ba? Nung nag-meet sila. Alaala nyo? Nag-meet sila sa US. Binakbakan niya rin ng China. Anong ginawa ni Trump? Ano siya? Binara. Ngayon nagpasikat na naman. Anong ginawa ni Trump? Inisnab siya. Kasi ito si Bongbong, tapang-tapangan. Ang hilig mong bakbakan ng China para lang maipasa mo sa Duterte na ang Duterte ay takot sa China at pro-China. Yun ang gustong imahe na ilabas nito ni Bongbong sa Pilipinas. Matapang ako, nakikipaglaban ako sa China. Yan ang gusto niyang optics. Ngayon at the same time, nagpapakitang gilas kay Trump. Tanga! Ang totoong tapang, kaya mong sabihan, kaya mong pagbawalan ang mga malalapit sa iyo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo na huwag gagawa ng katarantaduhan sa gobyerno mo. Because that is direct disrespectful to you and to the Filipino people. Yun ang tapang. Hindi sisigaw-sigaw ka dyan lalaban sa China. Buti kung sumugod ang China dito, nandiyadyaan ka at si Lisa sa forefront kasama si Sandro. Pag nagkagulo rito, asan ba kayo? Tatakbo rin kayo. Wag na nga tayong maglokohan. China kayo ng China. Di ba? Kakapasikat mo. Lumulutang. Wala ka nga doon sa photo op eh. Lumulutang, wala kang bilang. At ito ay nakakahiya. Kasi hindi lang si Bongbong Marcos talaga. Imagine niyo kung si PRRD yan. Imposibleng hindi lalapitan. Diba? Imposibleng wala sa picture. Baka siya pa ang pinakasikat dyan next to Trump, si PRRD. Yun po yung tinatawag na bilang. Influence. Si Bongbong Marcos, wala. Puro kakahiyan. Nagpasikat kay Trump, inisnab, tapos inadjust yung taripa. Ito balita dyan, inadjust ang taripa ng mga ibang miyembro ng ASEAN na yan. Pilipinas, galit na ang mga negosyante. Dahil umasa sila, bababa ang taripa ng Amerika. Yung ibang bansa, binaba din. Pilipinas, hindi. Nagigets nyo? Walang bilang ang presidente natin. Kaya nga, magbibida-bida ka pa dyan. Magpapasikat ka dyan sa ibang bansa. Dito nga sa Pilipinas, hindi mo kayang kontrolin yung asawa mo, pinsan mo. Puro kahihiyan pag nanakaw, di umanong ginawa. Yung spokesperson mo, laging wala sa ayos ang mga sinasabi. Hindi mo nga makontrol. Yung anak mo, hindi mo makontrol. Di ba? Yan pa. Kukontrolin mo ibang bansa. Dream on, Bongbong Marcos. So, tingnan natin to next. Ito po, tingnan natin yung pagiging walang kwenta, walang bilang, walang influence na si Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Kasi, dinideny ito ni Claire. Pero tingnan nyo ang resulta. They cannot deny it anymore. Sa mga proyekto. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar.
Ngayong araw, nagsara ito sa 59. Grabe, taas no, 59.13. Chinek ko yung aking Google. Last month lang, 1 month ago, nasa 58 lang yan. So, tumaas ito ng piso kada dolyar isang buwan lang. At ang sabi, posibleng ito tumaas pa ng 60. Ganyan po. Kaya nga yung sinasabi natin itong si Claire is ineffective. Wala siyang ginagawa kung hindi usoplak lang. Siguro masakit na rin ulo nito si Claire eh. Sa bagay, kumikita naman siya. So, tanggapin niya lang. Tanggapin mo nang tanggapin yung sakit ng ulo. Basta mo nang tanggapin yung kinikita mo. May sahod ka naman eh, di ba? Oh. Anyway, paano mo itatanggi na hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Pag tumataas ang dolyar, ibig sabihin humihina ang piso. Magmamahal ang mga bilihin. Diyan pa lang, kahit anong ikot, kahit anong explain ng mga kaalyado mong si Boying, si Claire, at kung sino-sino pang si Tito Soto, sino-sino yung mga tuta nyo dyan. Hindi nila mapapalusutan na bumagsak kahapon lang ang binalita natin, bagsak ang stock market. Mga negosyante nag-aalisan. Ngayon, tumaas ang dolyar. Diyan pa lang, hindi mo na maitatanggi. Kasi ang lahat siyang mga indications na yan, ang punot dulo niyan, korupsyon. At tiwala ng mga negosyante at ng mga taong bayan sa gobyerno. So pag mataas ang korupsyon, mababa ang tiwala. Paano maibabalik yun? Dapat malutasan, mapanagot ang mga magnanakaw at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kung hindi, itong 59 na to taas. Buti na lang December, maraming nagpapadala, mga OFW. Buti nga may OFW. Kasi kung walang OFW, wala na yan. Pero magtutuloy-tuloy yan. Yung stocks natin, grabe na. Nag-aalisan na. Wala nang investor. Maghihirap talaga Pilipinas. Pag si Bongbong Marcos mananatili hanggang 2028, kawawa po ang Pilipinas. 13 pesos kontra dolyar. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Hindi lang posible, totoo yan. Totoo yan. Dahil sa Pagpapakita raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon, ayon sa isang kongresista. Sa isang panahon kung saan mataas yung Ito na naman si Tabing distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. Bakit hindi kayo mag-file ng impeachment kay Bongbong? Ang dami mong alam, puro ka dada. Wala kayo sa gawa. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang Gasolina, tataas yan, sigurado. Bilihin, tataas yan. Lahat po yan magtataas. ekonomista. Pero may mga makikinabang rin daw sa paghina ng piso. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Ayun lang, iilan lang po yung kumikita in US dollars. Di ba? Sabihin na natin, I don't know, I really don't know that I don't have the stats on that. Pero siguro palagay natin, it's safe to say mga 20% ng mga Pilipino dollar earner. Eh di 80% ng Pilipino kawawa. Dahil apektado sila dyan directly or indirectly sa pagtaas ng dolyar na yan. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So mataas yung palitan, no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance. Mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma. Kaya nga tinan nyo, pati interest rate ng Pilipinas, ang taas. Sa Pilipinas nga lang daw tayo ata ang pinakamataas
Isa sa pinakamataas ang interest rate eh. Paano kinokontrol nila yung ekonomiya? 'Di ba? At the same time, yung remittance, yan yung sinasabi natin, yan ang ine-expect nila. Paano kung magalit pa yung mga kababayan nating OFW ayaw na magpadala dahil sa lintik na gobyerno na ito na ayaw naman makipagtulungan? 'Di ba? Instead na iimbestigahan, puro delaying tactics. Oh, imbis na harapin ang kamalian ng gobyerno, itinuturo pa ang Duterte. Pambihira. Kailan ba tayo nagkakaproblema? Gayon. Sabi nga yung pagbagsak ng stocks, daig pa, ha? Daig ang pagbagsak ng stocks ngayon. Kesa nung panahon ng pandemic na hindi gumagalaw talaga ang dahil tigil ang negosyo ng buong mundo. Mas matindi ngayon. Yan po ang Marcos effect. Marcos, hindi ka na ba talaga tatablan ng kahihiyan? Wala ka na ba talagang concern sa taong bayan? Basta makakapit ka lang dyan sa power. sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, yun, dapat iserve yung justisya. X na yan. I really think, sana, mali ako. I really hope I'm wrong, but I think I'm right. Kasi sabi niya, kailangan maparusahan talaga yung mga magnanakaw. I don't think so. Sana mali ako. Ang mapaparusahan sa tingin ko yung mga bubuit, yung mga bulate. Pero yung mastermind na buhaya, hindi. Kaya nga dapat si Bongbong Marcos, naglalabas na rin ng salin. Di ba? Nila live streaming ang investigasyon ng ICI. Wag na nilang kontrolin yung investigasyon na ginagawa ni Marcoleta, maayos eh. 'Di ba? Bakit? Ang kailangan dito yung totoo. Para maibalik yung tiwala ng taong bayan. Again, at the same time, pagpapadrag test ni Bongbong, may issue 'yan. Hangga't walang tiwala sa pamamalakad ang mga Pilipino sa ginagawang pamamalakad ni Bongbong Marcos, hindi babalik ang tiwala. And until hindi bumabalik ang tiwala, bumubulusok pabagsak ang ekonomiya. Dahil alam nila, corruption will continue until nakaupo yung mastermind. So walang kwenta. Sa tingin ko, sir, hindi po mangyayari yan. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Para sa GMA Ayan. Next po, ito po. Tingnan natin. Ito po, basahin natin yung post ni Atty. Guanzon. Saglit, lalakihan ko lang, di ko makita eh. Ito po, basahin natin sabi niya, ito yung post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, untouchable talaga si Martin Luther King. Ang hearing niya sa ICI was postponed after na magkasakit siya. At humingi pa ng authority magpunta sa abroad. Ito matindi. Once makalabas siya, hindi na yan babalik. Ayusin niya mga kayamanan niya abroad para hindi na ma-forfeit ng gobyerno at susunod na administrasyon. Alam nila eh. Ako, I really believe sa sinasabi ni Guanzon na ito. At maraming Pilipino naniniwala dito. Nahuli siya dito ni Guanzon. Nagsakit-sakitan para ma-postpone yung investigasyon ng ICI. Dahil aalala nyo, nagpa-imbestiga na to sa ICI eh. Kaya lang ayaw ilabas ng ICI yung resulta. Hindi nila ni-live. Pero malamang-lamang yan, merong nadiskubre ang ICI. Naniniwala ang taong bayan may nadiskubre. Kasi kung walang nadiskubre yan, ang ICI, patungkol kay Tambi, tuloy-tuloy yan magpapa-imbestiga. So may nadiskubre ang ICI, matutumbok na siya, delikado siya. So anong sasabihin niya? May sakit. Kailangan ko magpa-abroad, tapos dadalihin na yung pera doon. Dahil delikado, dahil ang susunod na administrasyon, itaga nyo sa bato. Kung hindi mapapatay si BP Sara will be the next president. Taga nyo yan sa bato. So delikado yung perang nanakaw. According to Atty. Guanzon, which I agree, lalabas na. Doon na yan. Hindi na uuwi yan. Style na yan.
Anyway, kahit hindi yan umuwi, hayahay na buhay niya. May pabira. May trilyon ka. O, di ba? Hmm. He has nothing to worry about because his cousin is a weakling who doesn't have the guts to seriously investigate Martin Luther. Kasi baka naman kasabwat din yan. Attorney Guanzon, baka naman kasabwat din yung pinsan. Di ba? O, eto pa. His wife, Piedra Romualdez, is again the representative of Tingog Party List after 3 consecutive terms or 9 years. Bawal po yan. This violates the 3-term rule. Bawal eh. Kaya lang ginawa nila ng magic. Yung nakalista doon sa party list, biglang nagsi-resign. So nasa kadulu-duluhan yung asawa niya. Eh di na-proclaim, di 3 beses ng congresswoman yan na bawal, sunod-sunod. Hinayaan naman ni Garcia. Sindikato, no? Di ba? Ganyan yung naging kwento yung kay Yeda. Ganyan po walang kahihiyan yung mga yan. Wala silang pakialam sa kahihiyan. Even Bongbong Marcos, walang pakialam yan sa kahihiyan. As long as they can control it, they don't care. Yung ilagay mo na lang na ombudsman, si Boying, ang laking kahihiyan nun. Yung ilagay mong Speaker of the House, yung pinsan mo, ang laking kahihiyan nun. Pero wala silang pakialam dyan. Hindi yan ang issue nila. Yung tinalo mo yung naglagay sa'yo na presidente na si Sara, tinalo mo, ang laking kahihiyan nun. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Si Singson, nakaibigan mo, tinulungan ka para i-convince si Sara. Ang laking kahihiyan. Pero wala silang pakialam sa kahihiyan. Basta kaya nila, gagawin nila. Eto pa, yung anak niya. Their son is also a representative of Tingog Party List. Ito yung nanay, anak. Di ba? They don't care what decent people will say as long as they have power for their self-interest. No. But as someone said, absolute power corrupts absolutely. Pero hindi lahat ng panahon may kapangyarihan kayo. Tandaan nyo yan. There will be a time of reckoning. Aanhin nyo yung ganyang kayamang pamilya, na ganyang karaming pera. Kung masisira ang pamilya mo. Diba? Kung masisira yung siyempre, ano matututunan ng anak mo? Di magnakaw din. Ano matututunan ng anak mo? Manatili lang sa power. Wala di ba? Naniniwala kami na may hustisya sa darating na panahon. Dito man sa Pilipinas, o hindi man dito dahil makapangyarihan kayo, laging may hustisya sa Panginoon. Tatandaan nyo yan. So mag-iingat po tayo sa galaw natin. Akala natin makapangyarihan tayo. Ganyan din ang akala ni Pero. Ganyan din ang akala ni Goliath. Diba? Ganyan ang akala ng mga hari. Asan sila? Abang-abangan lang natin. Tingnan natin to next. Ito, nananawagan ako. Panawagan sa mga dilawan, tae. Kasi ito idol nyo, di ba? Yung mga vloggers diyan na noknokan ng galit sa mga Duterte, idol to eh. Lagi nga to ini-interview ng isang vlogger diyan na dating media na naging vlogger na lang eh, di ba? Yung ibang vlogger diyan na ayaw sumikat eh. Idol to, di ba? Ano sabi niya? I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI. Pero ayaw niyang pumunta. Di ba? Inimbitahan na, si Bongo ayaw. So anong ipinapalabas niyan? Bongo, ayaw mo sumunod sa batas. Bongo, guilty ka. Kaya ayaw mo humarap sa ICI. Anong sabi ng ICI? No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo to appear as resource person. Sunog. Pinklawan fake news peddlers. Kaway-kaway. No. Taas ang kamay dito ng galit na galit sa mga dilawan dahil nuknukan ng ipokrito. Sige nga, taas ang kamay ninyo.
Sinong galit na galit dito sa Dilawan dahil ang idol nila fake news pa. Wala na ba kayong makuha na malakas-lakas? Bakit si Trillanes? Bakit pa epal ng epal to sa inyo? I mean, ganyan na kayo ka-desperate? Para paniwalaan nyo't lagi nyo pang ini-interview tong animal na to. Itong animal na mabait na to. Di ba? Oh, ano ka ngayon? Ano na naman palusot mo? Si Trillanes, hindi lang po ngayon yan. Ang dami pong nilalabas na fake news ng tao na yan. May naniniwala pa ba rito? Bukod sa inyong mga ipokritong dilaw. Wala nang naniniwala dito. Lahat ng nilalabas nito, sablay. Tingnan mo, ang layo-layo ng putukan niya. Ang problema nandun sa mastermind nung Ghost Projects. Sino hinahabol niya? Duterte. Duterte, kaalyado ng Duterte, malapit sa Duterte. Trillanes, dumadaan na tayo sa hirap. Kung wala ka na maambag sa ikabubuti ng mga Pilipino, huwag ka na magpakatuta doon sa magnanakaw. Kasi sabi nga ni Bongo pasahod to, di umano. Ha? Pasahod to ng mga magnanakaw. Ng mga contractor. Yung congressman na contractor din. Kaya kahol ng kahol, turo ng turo. Pareha sila ni Boying. Isipin mo, tinuturo si Bongo. Si Boying naman, pinag-iinitan sila Cheese. Si Villanueva. Ang gulo nasa kamara. Hindi, ako nagtatanong lang. Magkano ba ang bigay sa'yo? Ha? Tanong lang yan. May kalahating bilyon ba? Para sirain mo yung pagkatao mo at masunog ka sa impyerno? Tatanong lang kasi bayad ka raw Ayan ang sabi ni Bongo. Di ba? Mga kababayan ko, wag na kayo maniniwala sa ilalabas nitong tao na to ha. Wala na tong naitutulong sa Pilipinas. Yan na lang yan, pinagkakakitaan na lang kayo. Pinagkakakitaan na lang niya yung nangyayari ngayon. He needs to be relevant dahil hindi na rin siya manalo as politiko. Tapos na political career nito. So hanggang kahol na lang yan. But of course, habang kumakahol ka, may pera. Di ba? Ito pang isang tahol ng tahol. Yan, ito pa, tahol ng tahol. Si Claire, sabi niya, huwag niyang i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang armed forces at matuloy ang AFP modernization. Paano niya mapapalakas? Yung pangako niyang flood control, hindi nga niya nagawa. Alam niyo yung pinagmalaki niya yung flood control na yan? Never naming makakalimutang Banateros. Dahil nung pinagmalaki niya yan, nasa Davao kami nun. At nabalitaan namin susugurin ng KOJC. Kaya may press conference kami nun. Susugurin ng KOJC ng mga 5,000 pulis. Nung una nga hindi namin mapaniwalaan na mangyayari. Pero nangyari. Tapos nagbaha sa Maynila. Nagbaha sa Pilipinas after nun. Isipin mo, pinagmalaki ni Bongbong flood control. Walang nangyari. Puro bulilyaso. Nangako siya ng 20 pesos na bigas. Bulilyaso. Ang dami niyang pinapangako, bulilyaso. Yung bigas nga, hindi mo magawa ng paraan. AFP modernization pa. Di ba? Ang sabi ni Claire, dinugtungan niya, kailangan lumakas ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Yan ang problema kay Claire. Yung hindi magampanan ng amo niya, kailangan again. That is the style of a loser. Diversion. Itong gobyerno natin, they will not, walang sense of responsibilities. Kaya wala pong natatapos Dahil
Pag may kahinaan, alam mo dapat kung ikaw ay may kahinaan, ina-admit mo. Para ikaw natututo, babaguhin mo ngayon. Yan ang dapat karakter ng isang individual. Doon mo malalaman may mangyayari doon sa tao. Pero itong gobyerno natin, hindi talaga natututo. Bakit? Kasi ipinapasa. Hindi nila magampanan yung trabaho nila, kailangan silang gumawa ng diversion para hindi kapuna-puna yung pagiging weak ni Bongbong Marcos. Kaya nga ang sabi ni Pulong, if you cannot defend your president's failure, don't rewrite the success of the previous one. Diba? Alam mo kaya ako nawala. Kasi, ito si Claire, walang kwentang vlogger. Dahil kung ikaw vlogger, dapat nanindigan ka. Oo, naging spokesperson ka. Trabaho mo yan. Naintindihan natin. I-defend mo na lang yung presidente. Maunawaan ka namin eh. Kung i-defend mo yung presidente, dahil trabaho mo yan. Halimbawa, parang abogado. Trabaho ng abogado, i-defend yung kanyang kliyente. Pero ipapasa mo pa sa ibang tao na yung ibang tao wala namang kasalanan. Okay? That is, for me, that is evil. That is evil. May pananagutan kayo. May hustisya dyan. Hindi lang dito sa Pilipinas ang hustisya. Tatandaan nyo, lahat tayo mamamatay. Mananagot kayo. Kasi kung pagbibintangan nyo yung mga inosente dahil hindi nyo ma-defend yung sarili nyo, that is so low. Wala na yung karakter mo niyan. Hindi na yan trabaho. Personalidad mo na yan. Iyan ang tingin ko dito kay Claire. Mababa yung kanyang personality. Kailangan niyang ako sa akin, Claire, be creative. Total abogado ka eh. Matalino ka. Nauunawaan ko mahirap talaga i-defend si Bongbong Marcos. Pero tinanggap mo yan eh. So accept the challenge. Be creative. Paano mo i-defend yung Pangulo nang hindi mo itinuturo yung ibang tao? Use your brain. Useless naman kung abogado ka, bobo ka. Useless naman kung abogado ka, hindi mo gagamitin yung utak mo. Useless naman kung abogado ka, hindi ka creative. Be creative. Paano mo i-defend? Do not disrespect a leader who actually delivered safety and stability to our citizen while you are busy crowdsourcing solutions for the economy. Tama. Alam mo, nilinis ni PRRD yung Alam mo, hindi dahil kaibigan natin si PRRD or hindi dahil sa DDS tayo. Nakita naman natin kung paano talaga nilinis ni PRRD. Ulitin ko to. PRRD is not perfect. Nobody is perfect. Lahat po ng politiko may baho yan. Lahat po tayo may baho tayo. Pero ginawa ni PRRD, nilinis yung kalsada. At that time, para tayo makalakad ng safe. Huwag nyo alisin sa kanya yun. Kasi kung pilit nyo aalisin sa kanila yun, akala nyo naluloko yung taong bayan. Hindi. Mataas pa rin ang tingin ng Pilipino sa mga Duterte. Kasi kung alam mo, hindi mataas ang tingin ng tao sa mga Duterte, si Bongbong hindi kailangan makisama sa dilaw. Ang dilaw, hindi kailangan makisama sa kay Bongbong. Mortal na magkaaway yan eh. Diba? Ganyan po kalakas si PRRD. So malaman kung paano kaano kalakas si PRRD. PRRD nagpapakain ng tae. Anong ginagawa niya ngayon? Yung dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong. Sinukan nila yan. Tinain na nila yan si Bongbong. Diba? Ganun kalakas si PRRD. You cannot deny that. Sabi ko nga, isipin mo, ang tagal magkaaway ng Marcos at Aquino, Marcos at Dilaw, Pula at Dilaw. Tagal magkaaway niyan. But because of Duterte, because of PRRD, specifically, na nag-overflow na rin at
Ayan na rin si BP Sara. Isipin mo, pinagbati niya yung dalawa. Sino magkakaakala na magkakaayos yan dalawa? Pinagbati, tapos pinakain ng tae. Ganyan kalupit si BRRD. Sabi niya, "Oy! Dilaw! Kain! Kain!" So, sabi ng dilaw, "Sarap ng tae ni Bongbong, ha?" Ah. Tapos sabi ni PRRD, "Bongbong, kain!" Siga talaga to si PRRD. Oo, nakakulong na yun, ha? Nakakulong na yun. Anong ginawa ni Bongbong? Kain din. Ang sarap ng tae ng dilaw, ah. Yan po si PRRD. Ikaw, Claire, kakain ka rin? Kumakain ka rin, Claire? Ito, pag-usapan natin. Mabagal daw ang usad ng investigasyon sa ICI. Pero ang nagrereklamo, tingnan nyo naman. No? Sige, pasok. Dismayado ang Makabayan Block sa Ako? pag-usad ng ICI investigation sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Anila, justified ang pagkainip at pagkadismaya, lalo na ng taong bayan, dahil wala pa ring napapanagot. Nababahala Alam mo, ang daming mga mga makakaliwa at komunistang inip na inip sa investigasyon ng ICI. Oh, wala tayong pinagbibintangan, ha. Hindi, kahit naman ako, naiinip ako sa investigasyon ng ICI. Kaya lang, anong magagawa ko? Kung meron man ako magagawa, ginagawa ko. O ito, di ba? Vlogger po ako eh. So, i-convince ko, teka muna, bilisan nyo ICI. At saka dapat i-live nyo yan. Pero kayo, lintik kayo mga Makabayan Block. Mga wala kayong kwenta, mga ipokrito talaga itong mga animal na ito. Alam mo kung bakit? Naiinip kayo sa investigasyon ng ICI. Ba't wala kayong ginagawa? Hindi nyo maituro si Tambi. Nandiyan dyan, kasamahan ninyo, oh. Ba't hindi kayo umimik nun? Huwag niyong sabihin, hindi nyo alam. Mga plastic to mga to. tayo dahil yung spokesperson Hmm. mismo ng ICI, si Brian Hosaka, nagsabi siya recently na so far sa trabaho ng ICI over the past few months Mm. ay wala pa raw silang natutukoy na malaking isda, particularly legislator, no, na maaring diinan. Dagdag ni Representative Antonio Tino, medyo nakakabahala na hanggang ngayon ay puro mga contractor at district engineer pa rin ang nadidiin. Kahit na napakarami ng lumabas na testimonya na naguugnay sa mga politiko. Ayan, ito, pakinggan nyo to, ha? Okay, bakit daw wala pa raw mga legislator o sa madaling salita, yung mga mambabata, senador o congressman na mapapanagot? Tingnan nyo to, sasabihin, ito ang didiinan natin. Sa mga Blue Ribbon Committee hearings at saka sa kahit dito sa Infracom Committee hearings ay natukoy na, 'di ba? Halimbawa si Yusek Bernardo, natukoy na niya na up to the highest level, nabanggit pa niya involvement mismo ng Malacanang, no, Office of the Executive Secretary. Yan ang sinasabi natin. 'Di ba? Sinabi nyo sa Blue Ribbon, pati sa ICI, tinukoy na. Tinukoy na kung sino involved ang Malacanang. Anong ginagawa nyo? Kayo yung nakaupo dyan. Ba't hindi kayo magsampa ng impeachment? Di ba? Are you the same people na nagrally-rally, galit sa mga korupsyon? Di ba? Mga nakaputi yun? Mga dilawan yun eh. Kung hindi man kayo yun, tropa nyo yun. Kayo yun. Di ba? Tapos ayaw nyong pangalanan, ayaw nyong pababain si Bongbong. Kayo ganyan din, ngawa kayo ng ngawa, parang nagpapasikat lang kayo sa mga Pilipino. Ngawa kayo ng ngawa. Meron kayong magagawa. Ba't hindi kayo mag-file ng impeachment? Dumaan sa inyo yan eh. Alam nyo kung sino talaga magnanakaw dyan.
Bakit tinayaan nyo ngayon kayo nagsasalita? Alam mo yung ginagawa nyo? Politiko. Hindi kayo concerned sa taong bayan, umiepal lang kayo. Kunwari, gusto nyong mahabol. Pero hindi lang yan, ha? O, eto. Mamaya, babanggitin natin. Ano habol nito mga lintik na ito? Kasi, ang dali namang sabihin, magre-reklamo ka lang eh. Ba't hindi nyo ginagawa? Hindi kayo nagpapa-impeach. O nagpapasikat kayo, pero may isa pa. Mamaya, sabihin ko. No, sa mga bilang mga proponents o bilang involved sa mga insertions, whether in the regular budget or in the unprogrammed Insertion, hindi nyo alam, nandiyan kayo, nakaupo kayo. Bakit si BP Sara nagawa nyo ng paraan para ma-impeach? Nagpapirma kayo. Ba't ngayon di kayo gumagalaw? Puro kayo dada. Ano? Ako, may tanong ha. Ako, ito tingin ko eh. May tanong lang ako. Nagpapataas kayo ng presyo? Hindi. Kasi parang yung bunganga nyo at saka yung ginagawa magkaiba. Wala ka. Tingnan nyo kung paano kayo gumalaw kay Sara. Na ang usapin 150 million. Ngayon umangawa kayo, involve ang palasyo. Ngawa kayo ng ngawa, wala kayong ginagawa. Masisisi ba natin ang taong bayan kung ang sa tingin nila nagpapataas lang kayo ng presyo? Kayo ang nandiyan eh. Hindi mo pwedeng sisihin yung iba. Halimbawa, sasabihin, bakit? Meron din naman mga kaalyado, mga Duterte. Dapat manggaling din sa inyo. Kasi kung sila magsisimula, alam nyo naman, yung panalo nga eh, di ba? Na Duterte party list, panalo na. 3 upuan. Pinakamalaking boto sa party list, hindi pinaupo. Kayo magkakakuntsaba dyan, ba't di kayo nagalaw? budget. Ilang ulit na ring sinabi ng palasyo na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa flood control scandal. Pero sagot ng Makabayan Bloc, insensitive sa public sentiments yung comments na wag magmadali o wag mainip. Ayan, dahil ang at stake dito yung pang-araw-araw sana na Alam niyo 'di ba sinabi ko na, anong sabi ng Malacanang, wag madaliin. Sundin ang due process. Lintik na due process 'yan. Hindi niyo sinunod yung due process kay Pastor Kibuloy. Hindi niyo sinunod yung due process kay PRRD. Ang dami nating kababayan na dapat ay may due process, pati nga kay BP Sara eh. Hindi niyo sinunod yung due process. 'Di ba? Yung mga nanalo hindi pinaupo, yung mga talo pinaupo. Nasunod ba due process? Yung pagiging ombudsman ni Boying, nasunod ba due process? Puro kayo due process, due process, due process. Pero ito, binanggit ko na po ito dati. Isa sa taktika nila, bukod i-divert kung kani-kanino para wag mapunta sa mastermind, ang main tactic nila delay. I-delay, i-delay, i-delay. Kasi ang Pilipino mabilis makalimot. Ma-delay lang nila yan hanggang December. Ang Pilipino masa-sidetrack na. Bakit? Pag December, busy na yan sa Pasko. Family gathering ng pinag-iisipan yan o kaya shopping sa mall. So, makaka-relax sila ng December. Malay mo, next year, iba na isip ng Pilipino. Yung presidente nga pinatalsik eh. Yung tatay, diktador, gayo ibinoto. Yung mga dilawan nga, galit na galit sa mga Marcos eh. Ngayon, kinakain yung tae ni Marcos. Di ba? I-delay mo lang na i-delay, magkakaroon ka ng kakuntsaba. Magkakaroon ka ng kasabwat. And at the same time, mamaya i-discuss natin. Naku, yung pera. Maitatakbo na yung pera. Yan ang nakakatakot dyan. Yung palabas-labas ng bansa. Nagpapaalam, lalabas ng bansa. Delikado yan. Tatakayin na yung pera ng Pilipinas. suporta para sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, at yung araw-araw din na pinapasan na mabigat na tax ng mamamayang Pilipino. Paliwanag ng Malacanang, nagpapakita naman daw sa ICI ang mga personalidad na pinapatawag nito kahit na wala
Tigilan mo, wala kaming tiwala sa ICI until i-live broadcast yan. Live streaming yan dapat. Nakikita ng taong bayan anong klaseng investigasyon. Hindi pwedeng magic lang yan. O next po, tingnan natin to. Ito. Nagkahamunan kasi. Di ba? Actually, wala akong masyadong tiwala dyan sa SALN na yan kasi madaling palusutan yan. But anyway, total naghahamon kayo. Sinasabi ninyo, wag nyo nang antayin. Ha? Ilabas na ang SALN. O eto, naglabas na sila ng SALN. O, tingnan po natin. Tila si dating Senate President Cheese Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dineklarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024. Grabe, 18 million lang, no? O, si Cheese, o ayan, happy na kayo. O, Mas mababa ito ng bahagya sa dineklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99 naku, 18 din si Risa. Wala akong tiwala dito sa babae na ito. Ito na yung tanim witness di umano eh. Ano pa itatanim nito, di pati SALN. million. Kung ikukumpara sa 2018 SALN, mula 10.58 million, umakyat ng 8 milyon ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent SALN kumpara sa 5 milyong naitala noong 2018. 5 ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron Pag tingnan nyo yung si Chiso, yung mga luma yung sasakyan, no? 1995. O, walang brand new eh. O 19, hindi ko mabasa, basta 19 yan. Puro 19, wala nga 20. 1987, 1978. Yung value niya, nasa 300,000, 200,000. Oo, baka marami sa mga nanonood sa akin dito, mas mahal pa yung mga sasakyan nila. Oh. Ito yung kay Cheese Escudero. siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. 3 ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan sina Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon. At Ako, ito masasabi ko, ulitin ko, medyo hindi ako tiwala kasi sa SALN kasi madaling paikutin yan eh. 'Di ba? Realistic lang. But still, nag-submit si Cheese, nag-submit si Villanueva sa hamon. Kasi ito, voluntary to eh. 'Di ba? Oh. So ito, pinapakita niya. Ngayon, Bongbong Marcos, ikaw naman. 'Di ba? Sa katunayan, dapat Bongbong Marcos at saka ikaw, Tambi, kayong magpinsan. 'Di ba sabi nyo maglalabas kayo ng SALN? Ang dami nyo sat-sat, mga animal kayo. Puro na lang kayo intro. Dapat ang tawag sa inyo magpinsan, intro boys. Puro kayo statement. Hindi nyo naman natutuloy. Ang dami nyo sinasabi hindi matuloy o ito nilalabas na ng mga senador. Kailan nyo plano? Di ako tanungin kita, Claire. Tanungin ko na rin yung mga manonood, pakilagay nyo dyan. O, hulaan tayo. Sa tingin ninyo, kailan ilalabas ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi ang SALN nila? Gusto rin namin makita. Diba? Kasi, at least, pag nagpakita ka, subject to ano yan eh. Research. I-research yan. Totoo ba to? May nagtatali ba? Magkakaalaman ngayon. Oh. Bongbong, huwag ka matakot. Kung wala kang kinakatakutan at wala kang ninakaw, labas mo rin ang SALN mo, Bongbong. noticeable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent SALN ni Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties. Kasi di ba si Cheese, tinan nyo, bilis kilos eh, hinamon lang eh. Oh. Nagpakita na. Sabi nila, forthwith. O, di binanggit niya kung sino yung magnanakaw. Forthwith, sabi. O, ayan ang magnanakaw, mastermind. Si Tambi. Kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash.
Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities. Ang pinakamababang naitala niya mula 2018 na nooy nasa 27.5 million. Kapwa dawit sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Bilyonaryo couple naman sina Senador Raffy at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Raffy ang may pinakamataas na declared net worth sa lahat ng mga senador. Grabe, no? 1 billion net worth, Raffy Tulfo. Dami mong chicks niyan. O hindi. Si Raffy Tulfo, walang bahid ng panchichicks yan. Walang bahid yan. 1 billion lang. Sige, Na tuloy. naglabas ng kanilang SALN. As of December 2024, hindi bababa sa 15 sasakyan ang pagmamay-ari ni Tulfo. Nandyan ang 2 Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos. Pero hindi, sa akin naman, si Tulfo, medyo ang lakas eh. Alam mo, alam to ng mga vloggers eh. Ang lakas ng YouTube nito. Malakas po yan. Each. Mercedes-Benz Hindi ko lang alam kung abot ng 1 billion. No, pero kayo na pong bahala. AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Panis yung mga sasakyan ni Chis ah. Nasa 6 ang agricultural lots ng Tulfo couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wala silang liabilities. Dinisclose din nila ang business interests sa RW Productions Incorporated, Raffy Tulfo in Action Foundation at Idol Network Philippines kung saan sila ay stockholders at directors. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo nasa 497 million. Grabe rin. Kapatid niya, 497 million. Pambira. Bigla tuloy ang hirap ng tingin ko sa sarili ko. Makakita kaya ako ng ganito karaming pera? Anyway, okay lang naman kasi hindi, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng ganyan na karaming pera. Ano lang, ilang milyon lang. Siguro mga 100, 200 million buhay na. Hanggang kaapu-apuhan mo, no? Anyway, kanya-kanya naman po. Hindi ko sinasabing masama. Ang importante dito, hindi yung laki. Kung hindi galing sa nakaw or hindi galing sa peking pangalan, why? Basta Filipino citizen ka. O, di ba? Ayos na yan. Ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Raffy, may liabilities si Senator Erwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Senator Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Ano kaya, aning kaya nila yung mga ganong karaming residential? Hindi ko alam kung binibusiness nila yon o paupahan or investment lang, no? Pero kung titirahan, 10 bahay? Hindi ko talaga maintindihan ng mayayaman. Huwag mo na intindihin, Coach Oli. Wala ka niyan. Huwag ka nang mainggit. Hindi. Hindi naman pinangalanan ni Senator Erwin ang kanyang 11 vehicles, pero nasa 75.1 million ang total price nila. Meron din siyang 4 na firearms na nasa 280,000 pesos in total. Para sa agenda, Hannah Yan. So, ito pa, usaping salin. Kasi, sabi ko nga, dyan na tayo papunta eh. Yan ang ginagamit ng iba para harasin yung mga senador. Di ba? Kayong mga congressman, kailan kayo maglalabas? Di ba? Ikaw din, Bongbong Marcos. Ito pa, isa pa hinahamon din. Ito naman, si former ombudsman. Hinahamon din maglabas ng salin. Pero ito naman ang kanyang explanation. Kasi, sir, ito, idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan. Ito si Kiko, umiepal. Anong sabi ni Kiko? Tandaan nyo, Kiko Pangilinan. On the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung SALN ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng SALN? Hindi ako tutol sa paglabas ng SALN. Kasi hindi lang Ito, bago natin ituloy yung video nito ni former ombudsman. Kiko, ba't ang layo mo sa putukan? Di ba? Isa pa to si Kiko eh. Isang kasangkapan na tuta
na ginagamit nung magpinsan? Parehas o isa doon sa magpinsan ginagamit? Bakit? Ang layo eh. Bakit kailangan mo yung salin ni Martires? Hindi ko maintindihan. Ang usapin dito yung may ghost projects. Ba't hindi mo tumbukin yung mastermind? Kayong mga dilawan talaga. Wala talaga kayong paninindigan sa buhay. Ang lalayo nila. Itinuturo na yung magpinsan. Papunta na ang investigasyon sa mastermind. Ang gusto naman niya salin. Hahalungkatin pa yung ari-arian, yung salin ni Martires, simula nung justice pa siya. Pambihir. Ang tindi, no? Ano kayang nautak nito sa bagay, yung kampanya talagang walang kwenta yung mga pinagagawa nito. Humihigop ng sabaw, kung ano-ano, titikim kunwari. Di ba? Hindi kaya may sapak ito si Kiko. Napakalayo ng issue niya. Ako may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidelines na hindi mo pwede ilabas ang salin ng isang senador kung walang consent yung... Ang ibig sabihin dito niya, kailangan ng consent. Kailangan pumayag yung isang tao para maglabas ng salin. Si Kiko ba naglabas na ng salin? Alam ko naglabas siya pero masyadong maliit. Di ba? Pinaglalabas siya ng salin ito. So, itong masasabi niya. Senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa eh. This is the requirement actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. Kasi karapatan niya hindi maglabas. At karapatan niya rin kung maglalabas siya, desisyon niya yon. Senator should know the laws. Ano bang ginawa kong anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. O yun. Matatalas. Alam yung style din nito mga dilawan, mag-iingat tayo dyan. May padali. Ang tawag namin dyan may padali. Oo. Ilabas mo salin mo na magkaalaman. Di ba? So ano may issue? Meron kang alam kay Hindi Martires. sabihin niya, kung mayroon akong anomalya, di kaksawan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Yun, di ba? 23 million lang. Duda siya. No? But anyway, it's not for me to judge kung totoo yung 23 million niya. Pero ito ang issue. Etong issue. Bakit hindi niya idemanda kung may alam siya? Ganoon naman kasimple. Huwag nyo kayo mga nagtatry, i-divert, ilayo sa mastermind o i-delay itong investigasyon, ibahin ng kwento. Focus po tayo. Okay? Pero itong sasabihin niya, tingnan yung mabuti. Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his assets and liabilities in his salin? So that's questionable to you? Yes, because the requirement of 6713 is joint. Ayun. So, ibig sabihin, hamon sa'yo, ilabas mo rin yung salin ni Sharon Cuneta kasi ang issue dito niya, bakit 23 million lang? Sabi ko nga, hindi ako mag-uusga kung sapat yan o hindi. Diba? Pero, kailangan din ilabas ni Sharon. Kung gusto mo ng hindi kusang loob, ba't hindi niya ilabas? Dahil, baka nakalagay lang kay Sharon yung mga properties. Diba? Baka may issue rin tong nakawan to si Kiko. At ipinangalan lang kay Sharon. Kung pera yan, malay ba natin? Kung lagayan yan, malay ba natin? Yun yung issue na sinasabi dito. Pero alam nyo mga kababayan, nagkakahamunan ng salin eh. At yan ay kusang loob ginagawa. Bakit? Marami nang naglalabas ng salin, si Bongbong at si Tambi at yung mga congressman hindi pa rin naglalabas. Bakit hindi natin puntahan? Bukod dyan, total kusang loob yan, bakit hindi tayo sumigaw din ng drug test? Di ba?
Kasi ang dami na rin nagpa-drug test eh. Bakit si Tambi at saka si Bongbong o yung mga iba dyan mga congressman ayaw magpa-drug test? Yes, sasabihin nila. Hindi naman. Kusang loob yan, wala naman sa batas yan. Kasi kaya lang man nilalabas din tong SALN para maibalik yung tiwala ng taong bayan. Ang tiwala ng taong bayan, bukod sa korupsyon, bangag yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Not only Bongbong Marcos, marami. Sa gobyerno niya, bangag. So, ba't hindi na rin kayo magkusa? Total, sinisigaw nyo na eh. Ilabas ang SALN, magkusa. Huwag nang antayin. Ba't hindi na rin magkusa kayong loob? Para maibalik na ng todo ang tiwala ng taong bayan. Pa-drug test na rin kayo. Gusto nyo, sabay-sabay tayo. Di ba? Bongbong Marcos, it's time to step up. Magnanakaw ka ba? Kung hindi ka magnanakaw, labas ka rin ng SALN. Bongbong Marcos, bangag ka ba? Kung hindi ka bangag, pa-drug test ka rin. Fair enough? Pero karapatan mong tumanggi. Pero at the same time, you cannot blame the people. Kung ang tingin ng taong bayan sa'yo, bangag na magnanakaw. Next po tayo. Speaking of bangag na magnanakaw, di umano, ito si Bongbong Marcos may nilabas na sabi niya statement, I will certainly invite Chinese President Xi and I will make all of the means available to show how sincere we are that we would like for him to come to the Philippines. Kasi po, yung next ASEAN, gaganapin dito sa Pilipinas. So, iimbitahin daw niya yung Chinese President. Pambihira. Pagkatapos mong binanat-banatan, apaka-plastic talaga nito si Bongbong Marcos. Walang kupas. Ito ata ang tatay ng mga dilawan. Napaka-ipokrito ng mahal na mga tao sa Pilipinas. Diba? Iimbitahin mo. Pero sa akin, kung matuloy yung ASEAN na yan at gaganapin sa Pilipinas, at kung yan ay may pondo, please lang, wag nyo nang nakawin. Ha? Wag nyo nang perahin yan. Hindi ko alam kasi hindi naman natin alam kung may pera ba yan, may pondo pa yan. Kung gagawin sa Pilipinas, sana kukuhanin ng pondo, popondahan ba yan ng institusyon o popondohan yan ng host country, hindi ko alam. Pero kung popondohan yan nung ASEAN mismo, pakiusap ko sa'yo, Bongbong Marcos, wag nyo nang nakawin. Please lang. Nakakahiya tayo. Pag ninakaw nyo pa yan. Baka sabi, sobra ka naman, Coach Oli. Makapagbinta. Hindi po. Kaya nga sinasabi ko, wag na nakawin. Kasi baka naman si Bongbong Marcos hindi rin magbabantay. Kasi di ba sabi niya, hindi naman daw siya kasama sa mga nagnakaw sa ghost projects. Yun din na sinabi nila magpinsan. Sila magpinsan, di umaamin na kasama sila sa nakawan eh. Pero titingnan mo. Kayong magpinsan, overseer kayo, ikaw presidente, siya ang Speaker of the House. Ando doon ng pera, ikaw ang pumipirma. Yung anak mo nasa Congress, wala kang alam. Ngayon, kung wala kang planong nakawin yung pondo kung susunod na ASEAN ay sa Pilipinas, pakibantayan naman. Kasi kung hindi mo mababantayan yan at nanakawin yan na kung sino-sino, magre-reflect yan sa Pilipinas. Baka tatanga-tanga ka na naman, wala kang alam. Tapos sasabihin mo, bakit tayo napunta rito? Hindi mo alam. Tapos malalaman mo, ninakaw nung pinsan mo or ninakaw nung anak mo or ninakaw nung kung sino-sino mga malalapit sa'yo. Tapos ikaw clueless. Diba? Sino maniniwala? But still, kahit nagsasabi kang totoo, makakahiya tayo. Okay? So, hindi ako lang, mapayo ko lang. Ha? Huwag nyo nang pirahin yan, nakakahiya. Isipin mo kung paano ka bangagnet. Kaya nga duda ang taong bayan. Isipin mo, pupunta ka sa ibang bansa, tapos babanatan mo yung China, tapos magbibigay ka niya ng statement na iimbitahin mo siya. Para ka talagang bangag. Alam mo, dapat Bongbong Marcos magpa-drug test ka eh. Pero tingnan po natin itong susunod. Dito talagang nakakahiya na. Ipapakita, walang bilang ito si Bongbong Marcos. Wala na.
he has no influence at all. Ni hindi na nga siya binibilang.